Palang hapon po sa bawat isa. God is good? All the time! All the time? Hallelujah! Kayo po mag-awinan. Magbigay po tayo ng kagalakan sa bawat isa at magkamayan po tayo. Smile po! Smile, you look so wonderful.
Salamat sa lahat ng kabutihan, pagmamahal mo, Lord God, at sa iyong biyaya na patuloy na pinagkakaloob mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Lord God, dahil patuloy kaming nabubuhay ng kasama ka at kilala ka, Panginoon Lord God. Lord, sa lahat ng pagkukulang na meron kami, hindi man kami nararapat, pero Lord, ikaw ang Diyos Ama na tumutuwid sa pagkatao namin, O Panginoon. At salamat sa iyo, Panginoon Lord God. At nakakaya namin ang lahat ng ito nang dahil sa iyo, Panginoon Lord God. Ikaw po ang aming tinataas sa lahat, Panginoon. Ikaw ang aming dinadakila. Ikaw ang siyang nararapat sa lahat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng abang at wagas mong magsita. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pang habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong magsita. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman, sa buhay ko'y nabago. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, sa buhay ko'y napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman, sa buhay ko'y napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ibigin natin sa Panginoon. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. O napakabuti mo, Panginoon. O napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman, sa buhay ko'y kapag
Father, we thank you, Lord, for this afternoon. We thank you, Lord, once again that you have gathered your children in this place. And so, Lord, as we make this a sanctuary for us to continue giving you the worship, glory, and honor, it is my prayer, Lord, that may your Holy Spirit continue to touch our hearts, to give us, Lord, the wisdom that we need as we listen to your message this afternoon. And so, Lord, as you use your messenger, it is my prayer, Lord, that may you cleanse me from all filthiness and make me worthy, Lord, to stand in front of your children to give the message, your message to all of us. And so, Lord, at this moment we come to you also. We come to you praying for those who are sick, if there are among us. Praying for those who are struggling, if there are those among us. That, Lord, we come to you because you are our healer. You are our deliverer. And so, Lord, at this moment, we pray for ourselves. That, Lord, may you give us the healing that we need. May you give us the deliverance that we need. And at this moment, we commit ourselves once again to you. You are our Father, Lord, whom we can run to, and nobody else. And so, Lord, may you touch those who are ailing at this moment. May you extend your healing hands upon those who are ailing. And for those who are struggling in their aspects of life, financially, emotionally, physically, Lord, may you listen to our prayers. And according to your will and according to your plan, Lord, we commit every struggles that we have. That, Lord, in your time, everything will come to its place. That every burdens we are carrying, Lord, may you relieve us from all these things. And so, Lord, as we continue with our activities, especially in this church, it is my prayer, Lord, that may your Holy Spirit continue to work in our lives. And see us, Lord. If there are those among us knowingly and unknowingly do things that do not give glory to your name, Lord, it is my prayer that may your forgiveness be upon us and cover us once again with your love, your protection, and your direction, Lord. Thank you for this moment, and thank you, Lord, for the presence of each and every one of us. We are giving you the glory and honor for everything. All these things we do pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Diyos po ang papuri. Samahan niyo po ako na magpasa sa salita ng Panginoon sa James 5:14 hanggang 20. Ganito po ang nakasad. Is any one of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Any one of you sick, he should call the elders, the church, to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective
Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. My brothers, if one of you should wander from the truth, and someone should bring him back. Last verse. Remember this, whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins. Salamat sa salita ng Panginoon. Pwede po tayo makaupo. Okay, so magandang hapon po sa atin lahat. Nagagalak kami at andito ulit kami sa Maine. And we'll be staying here for 2 consecutive Sundays. So, dito kami hanggang next week. So, we'll be staying with you and I'm so happy to see your faces once again. Nagagalak kami at nakita na naman namin kayo ngayon. In Korea, the last Sunday, we're so happy na may mga naidagdag doon sa grupo, although baguhan sila, but we are so happy that they are doing well sa Korea. So, kung dumadami tayo dito, dumadami rin po sila sa Korea. At we are extending their greetings to all of you. Okay, so, ngayong hapon na to, makinig tayo sa salita ng Panginoon. Ulit. Pero yung Sunday school natin kanina, masaya yung Sunday school natin kanina. So thank you to the teacher of our Sunday school a while ago. And this moment, we are going to open up once again our hearts to the message of God. Buksan natin ang ating puso, ipahiram natin ang ating tainga para maramdaman natin ang salita, mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong hapon na to. So, before we go further, let's pray. Our Heavenly Father, thank you, Lord, for the singing. Thank you, Lord, for the praises. And thank you, Lord, for allowing us to be together. Thank you, Lord, for the strength you've given us. And thank you, Lord, for the provision, the guidance, the protection that you are giving us all the time. And so, Lord, as we stay here to listen to thy word, Lord, may your Holy Spirit continue to work in us. And give us, Lord, the wisdom that we need, the understanding that we need. So whatever your message is for us this afternoon, it is our prayer, Lord, that we are going out of this room, carrying your message, and Lord, be able to live upon your word. As we once again tomorrow face another day, face other people once again, and say, Lord, may you make us a light to them. May you give us the torch of light to carry once again as we get out of our house tomorrow, making us joyful once again to face the world tomorrow. Thank you, Lord, for everything, and be with us in the remaining time that we're going to spend here. In the name of our Lord Jesus Christ, we give you the glory and honor and thanksgiving. Amen. Okay, so, nung last Sunday, yung mga nandito na nakapunta sa Maine, nag-enjoy kami sa pag-celebrate ng birthday ng isang ate natin doon for reaching, I don't know if she is the oldest among us, for reaching 70 years. 70 years. Hindi ko lang kung siya ang pinakamatanda sa atin dito ngayon. But we have a sister who was able to reach the age 70. So, salamat sa presensya din ng mga nag-sacrifice galing dito sa Maine, pumunta sa Korea. So, sa Maine nung last Sunday, alam ko na magkaparehas din dito ang mensahe ng Panginoon. Pero sa Maine nung last Sunday, the title of God's message to all of us nung last Sunday is tungkol sa galit na anak ng Diyos. Dito, hindi ko na maano yung mensahe ng Panginoon dito. Ngayon, continuation ito. Pero hindi na galit na anak ng Diyos. Iba na. Iba na. Hindi palaging, sabi nga natin, pwedeng magalit, pero hindi natin gawin na para magkasala tayo. Or hindi natin
pwedeng sabihin na excuse na magalit tayo sa buong linggo. Huwag nating pahabain ang galit. So ngayong araw na to, ito na po. Binasa natin kanina, may hint na tayo kung ano po yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. So dito sa James na ito, naisulat ni Santiago, ni James, ang tungkol sa panalangin. Alam ko naman na lahat tayo dito nananalangin na, di ba? Nung last Sunday, yesterday, na sabi ko na sa isang Kristiyano, ang pinaka-minimum, sabihin na natin, pinaka-minimum na manalangin sa isang araw is ilang beses? Nag-try kaming nagbilang. Sabi ko sa kanila, pagkagising, 1. Bago kumain ng umagahan, 2. Bago umalis, 3. Bago kumain ng lunch, 4. Bago kumain ng dinner, 5. Bago matulog, 6. Minimum yun, mga kapatid. Ngayon, sabi natin, pag nasa work ka at medyo nainis ka, ay nanalangin din tayo. Punta tayo kaagad sa Panginoon. So iba yun, pang-7 na yun. But minimum, sabihin ko na, 6. Kung talagang tayo matatag na sa pananampalataya is 6 na beses ang bibilangin natin. So dito, ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon is ito. The prayerful Christian. Hindi na yung galit na Kristiyano, The prayerful Christian. Kung itatagalog natin dito is, ang manalangin dyan ay, paano kung naitagalog ito? Ang mapagpanalangin na Kristiyano. The prayerful Christian. Ang mapagpanalangin na Kristiyano. Na alam natin na ang panalangin sa atin na anak ng Diyos, ano ba yon? Ano ba yung bakit ba kailangan nating manalangin? Sabihin natin, bakit natin kailangan manalangin? Sa Sunday school natin, sa mga Sunday school teachers, ang nilagay doon sa title ng prayer is ano yon? Alala ninyo, mga Sunday school teachers? Telephone line to heaven. Telephone line. Di ba? Gusto mong kausapin ang kaibigan mo, gusto mong kausapin ang pamilya mo sa Pilipinas, ano ang ginagamit natin? Telepono. Ketay. So, napag-isip-isipan na prayer is our telephone line to heaven. Madidinig tayo ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng komunikasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Okay. Na-try ba ninyo na sa loob ng bahay ninyo, hindi nyo nakausap ang asawa o anak ninyo sa isang araw? Wala. Lahat tayo sa isang araw, nakakausap natin ang kaibigan natin or ang pamilya, membro ng pamilya natin. Palagi natin silang kinakausap. So, ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Tayo'y mga anak niya. Kaya gusto niya na kausapin natin siya palagi. Nung unang panahon, that was kailan ba nabuo ang Ketay? Kailan ba nagsimula ang Ketay? Wala pa ako dito andito na ako sa Japan, wala pa akong Ketay. Ang uso noon is beeper. 1990. 97? Siguro, 94. Hindi, 90. Nung nagsimula ang Ketay, di ba malaki na ganyan? Oh, parang yung Sa ang gumagamit lang is mga kumpanya. Pero nung it was in 1986, 1990. Pagdating ko dito sa Japan, wala pang Ketay. Ang ginagamit nila to communicate is beeper. Alam niyo yung beeper? Pagkatapos titignan mo, kailangan pupunta ako sa public phone, tawagan ko si ganito. Ganon. Nag-uso ang telepono
That was after 1991. Pero hindi paggamit lang sa pang-company. Now, communication with our family members in the Philippines was very hard before. So, Ang ginagamit natin, kailangan mag-scratch ka. Magbayad ka ng Card. liman para lang makakuha ka ng card para makatawag ka. Which makes it hard. Diba? Ngayon, naging madali na. Naging madali na makontak natin ang pamilya natin. Ganon din ang gusto ng Panginoon. Binibigyan tayo ng madaling access sa Kanya. Ang access natin is prayer lang. Pero paminsan-minsan, dahil sa sobra ng pagod, nakakatulog tayo, walang panalangin. Pero sana ngayon, mayroon. Paggising sa umaga, puyat tayo, bumaligwas ka agad sa kama, hindi pa nagpasalamat sa Panginoon, naghilamos na, labas na. Kung busy tayo. Pero kung titingnan natin, pagkagising natin, salamat Panginoon, ginising mo ulit ako, buhay ako. Yun lang, madali lang. So, God wants us to become prayerful. Magiging party ito ng ating buhay, ang panalangin sana. Ang panalangin. Yan ang connection natin kasi sa Panginoon. Diyan niya nakikita kung gaano tayo kalapit sa Kanya. Malapit ba tayo sa Panginoon? Kasi kung hindi tayo malapit sa Panginoon, hindi tayo nananalangin. Pero kung tayo yung malapit sa Panginoon, at any time, at any point, mag-pray tayo. Well, the kids, yung mga bata, siyempre bago kumain, itadakimas. Pagkatapos, subo ka agad. Ako naman, medyo nagganito muna ako. Sabi nila, Nani, at tiro na mo, itadakimas at tayo. Itadakimas at tayo. Wakata. Inutiro no. Nani, inutiro no. Kansya tayo, kansya. Kansya, tabi mo no kansya. Paminsan na, yung may mga ibang mga bata na iintindihan nila, but mas maganda na ipakita natin yon kasi by showing them one of the ways that we are carrying the torch of light. And what is the torch of light? Yun yung ipinasa ng Panginoon sa atin nung sabi niya, kayo ang ilaw dito sa sanlibutan. O paano nila malaman? Sabi ko nga, kung sakay siya natin mismo, hindi natin ipakita sa kanila na nagpupray tayo. Paano nila malaman na tayo ay anak ng Diyos? So even, you don't have to say, huy, samahan mo ako mag-pray. Sa kapwa mo, kahit ikaw lang ang nandun, you can bow your head and they will know that you are a Christian. And kung kasama mo naman ang kaibigan mo, pag hindi nag-church, matuturuan natin. Sabihin natin, mag-pray muna tayo bago kumain. O di matuto sila, alam na nila yun. Maging parte na ng inyong samahan. So, mahirap ba yan? Mahirap anak. Pero kung masanay natin, sabihin ko nga, masanay natin na sabihin sa kanila, let's pray. Alam na nila, bago sumubo, andito si Sister Ched, mag-pray muna tayo. Andito si ganito, mag-pray muna tayo. So that is one way of showing that we are Christians. So ito, the prayerful Christian, ang mapagpanalangin na Kristiyano. Ano ba ang maidudulot nito sa atin? Kung tayo'y mapagpanalangin, ano ba ang maidudulot nito? What can prayer do? Anong maidudulot ng panalangin sa atin? Sa binasa natin, doon tayo magbe-base. Maraming pwedeng ibigay ang panalangin sa atin. Pero sa binasa ni Brother Marcelo kanina, doon tayo mag-focus. Doon tayo mag-focus. Ano? So, ano bang maibibigay ng panalangin? Ba kung kinakausap mo yung katabi mong tao, anong nangyayari doon? Pag may kausap ka, diba, masaya tayo. Kung may kakwentuhan ka, masaya tayo. Ganon din sa Panginoon. Kakwentuhan natin ang Panginoon,
nagiging masaya tayo. Ginggingki. Nagiging gingi tayo, oo, gingi. Lord, pagod ako ngayon. Sabihin ko lahat ng iniisip ko sa'yo. That should be like that. So, what can prayer do? Sa unang verse sa passage natin, ang sabi niya dyan, is anyone among you in trouble, let them pray. Sino ba sa atin ang walang Kaaway. problema dito ngayon? Hindi kaway. Walang trouble. Pwede. Kung may kaaway, or problemado ka sa buhay mo, or marami kang iniisip, in trouble eh. Mag-pray. Andyan na, parang yung sabi nga nila, in between the heavens and the sea. I'm between the devil and the deep blue sea. Kanya na, ipit ka na. Anong sabi dito? If anyone is you in trouble, let them pray. Sabi ni Santiago, problemado kayo sa buhay nyo, anong gawin nyo? Manalangin. Punta ka na lang doon sa may bundok, tumalon. Punta ka doon sa may... Gumawa ka na lang ng ibang bagay. Inom ka na lang ng alak, mawawala yan. Mag-happy-happy, mawawala yan. Pero dito, bilang isang Kristiyano, ano ang sabi niya dyan na dapat nating gawin? Unang-una na dapat nating gawin kung may problema tayo, kung may kaaway tayo. Sabihin na natin, oo, in trouble, may kaaway. Sabihin natin, ano ang dapat nating gawin? Is anyone among you in trouble, let them pray. Or, ASAP, go to God. ASAP, go to God. As soon as possible, go to God in prayer. Lumapit tayo agad sa Panginoon. Ang ginagawa kasi natin, pag galit tayo dun sa, pag we are in trouble, pinagchismisan tayo, nakalabas sa Facebook, anong gagawin natin? Bira din sa Facebook. Yun ang tendency. Pero sabi niya dito, hindi pala maganda yun. Ang sabi niya dito is, anyone among you in trouble, let them pray. Huminga muna. Exhale, inhale, mag-pray. Pag yung patulan ka agad. Minsan-minsan mga tayo, sa mga asawa natin, mga anak natin lalo, kung galit tayo, anong ginagawa natin? Sapok ka agad. Ay, mag-inhale, exhale. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, I'm in trouble now. Hindi ko alam ang gagawin ko dito sa bata na to. Papatulan ko ba to? O ano? So, sabi niya dito, let them pray. Kung nagagalak din tayo, anong sabi niya dito? Kanta tayo. Anyone. By singing songs to God, we are also praying. Anything that comes out to our minds directed to God is a prayer. Is a prayer. So, sabi niya dito, lumapit kayo sa Panginoon. Sabi ni Santiago, lumapit tayo sa Panginoon. Problemado kayo pala eh. Lumapit tayo sa Panginoon. Kung lumapit tayo, ano nang mangyayari sa atin? Through prayer, ang problemadong isip ay nagiging Thoughts. Situation can be relieved. tough situations can be relieved. Maiibsan ang ating mabigat na dalahin. Imbis na umangal tayo, maiibsan yon kung ang Panginoon ang kakausapin natin. Kasi kung may problema tayo, lalo na problema mo sa mga taong nasa harap mo, ipinatulan mo sila, lalong lalala yung problema. Pero kung sa Panginoon ka nagsabi, mararamdaman natin na ang bigat is parang unti-unting nawawala. Of course, kasama doon sa prayer na yon, magbuklat tayo ng Biblia natin, basahin natin, ito. Ito pala ang sinasabi. Kung may kaaway ako, anong sinasabi dito sa Biblia? Patawarin ko siya ng 7 Beses. bilang 7.
7 times 7 times 7. Maraming patawad ang dapat kong gagawin. Okay? So, sabi niya dito, through prayer, we can feel that our tough situations can be relieved. Mapagaan. Mapagaan. Kaya nasulat ni Santiago ito. Kung hindi ba naman mapagaan, bakit sinulat ni Santiago ito? Mapapagaan ang ating pakiramdam. Through prayer, iiyak natin sa Panginoon. Hindi na natin iiyak sa mga pwede pang magbigay sa atin ng ibang advice, kundi iiyak natin sa Panginoon, mararamdaman natin na magkakaroon tayo ng pag-unawa at kaalaman. Pray for wisdom, we pray for understanding. Sabi nga ng Panginoon, hindi kayo humihingi sa akin ng kaalaman. Kaya hindi nyo alam. Kung hingiin nyo sa akin, ibibigay ko yan. Andito lahat ang kaalaman dito sa hawak nating Biblia. So we'll pray and seek God for understanding and wisdom. Sabi niya diyan, sabi ni Santiago, if you pray, you will see that your situations will be relieved. That your situations is magiging magaan na. Sabihin natin, oh, problemado ako, minom ako ng alak, ng wine, red wine lang naman eh. Makakatulog ako, makakalimutan ko. Ipaggising mo, andyan na naman. Na-relieve? Yan, na-relieve for tulog. Pero paggising mo, andyan din. Kung sa Panginoon natin sinabi yon, makikita natin na gumagalaw ang Panginoon kung pupunta tayo sa Kanya na may kasamang panalangin at may kasamang pananampalataya. Okay? Pananampalataya. Panalangin na may kasamang pananampalataya. Kasi, sabi niya doon sa Isaiah, promise niya doon sa mga sa mga Israelita noon, na sinulat ni Propeta Isaiah, sabi niya doon, basahin niyo natin lahat. Do not be deceived. I will send you. I will uphold you with my righteous right hand. Ganito ang sinabi ni Propeta ng Panginoon through Propeta Isaiah sa mga taga-Israelita. Hindi ko kayo pababayaan, kundi palalakasin ko kayo. Sabihin natin, yan, promise niya sa mga taga-Israelita yan. Hindi naman niya promise sa atin yan. No! Alam natin na ang Israelita, anak ng Diyos. Tayo. Pwera na lang kung sabihin natin, anak tayo ng Diablo. Iba yon. But tayo, anak din tayo ng Diyos ngayon. So ang Diyos, kung ano yung trato niya sa mga taga-Israelita noon, ganun din ang trato niya sa atin. Kasi sinulat ni Pablo, walang pagkakaiba na ang Israelita at saka Hintil. Pare-parehas ang trato na ng Panginoon. Simula't simula nung namatay ang Panginoon para sa sanlibutan. Pare-parehas ng trato ng Panginoon. Hintil ka man, Hudyo ka man, sino ka man, kung lumapit tayo sa Panginoon, tutulungan tayo, hindi tayo pababayaan. Ang paglapit sa Panginoon is by praying. Panalangin lang. Hindi na kailangan ilagay mo sa Facebook ang problema mo. Sabihin natin sa Panginoon ang problema. Huwag na sa Facebook pa, o marami pang makikialam sa'yo, ibistado na lahat. Ang sabi dito, lumapit kayo sa akin, ako ang tutulong sa inyo. I-try natin. Sabihin natin, we did not, parang hindi natin naramdaman. I-try natin. Simula ngayon, paglabas natin dyan sa kwarto, may problema tayo, lumapit tayo sa Panginoon, tingnan natin. Lord, you have promised us in Isaiah 41:10 that you're going to strengthen and help us. Ito ang promise ngayon na hinihiling namin sa iyo, Panginoon. Patunayan mo ito, Panginoon, sa aking buhay ngayon. Alam ko, tapat ka sa akin. It's just, ang question dito is, oo nga, nagpo-pray, pero kulang sa pananampalataya. So by prayer and strengthen our pananampalataya, kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, andyan ang Panginoon.
Sabi rin sa Matthew chapter 6:34. Sabi nga ng Panginoon sa mga apostol niya, huwag kayong mag-alala. Yan nga mga ibon, hindi ko sila pinapabayaan, nag-i-enjoy sila, lumilipad sila, kumakain sila, nabubuhay sila. Kayo pang mga tao, papabayaan ko kayo. Hindi. So huwag kayong mag-alala ng kinabukasan. Sabihin natin, oo nga Panginoon, pero ito naman, kung hindi naman ako magtrabaho, wala. Suriwa at harimay dayo. Magtrabaho pa rin tayo. Pero ang binibigay ng Panginoon sa atin is lakas para makapagtrabaho para sa pangangailangan natin. So, don't worry about tomorrow. God's going to give you a way out. And how's the way out? Is God's going to give the wisdom, the strength that you need to be able to meet your needs. So it's just that way that God's going to answer us. So by praying, hindi na tayo nag-aalala ng kinabukasan. Sabihin natin, walang laman yung ref ko. Ilang araw pa ang hihintayin ko dito, Panginoon, wala akong kakainin. Dusyo ka na. Magdali ka. Ano, Panginoon, sa'yo? Mag-diet. I remember yesterday sa Career Fellowship Okay namin, yun. may isang membro sabi niya, when I had no work, ang ginawa ko na lang, nag-fasting ako. At because of fasting, nalaman ko, mas malalim pa ang tungkol sa salita ng Panginoon. And doon pa lumalim ang aking pananampalataya, which is true. Wala tayong pagkain. Lord, anong gagawin ko? Mag-fasting muna ako. Okay, but give me your word. Give me your word. Because hindi naman hinahayaan ng anak ng Panginoon na ang anak niya is magutom. Walang anak ng Diyos na nagutom. May alam ba kayo? Para kung may alam man kayo, tayo na mayroon, o pwede nating dalhan ng makain. Kasi ang anak ng Diyos nagtutulungan din. So, walang anak ng Diyos na magugutom. Pero na lang, kung talagang tamad ka, ikaw naging tamad, talagang magugutom ka. Pero God's blessing you through your work. God's blessing us through the strength that He is giving us all the time. Let's remember that. It's not a direct, just like the Israelites before. Angal sila ng angal. Anong nangyari? Sabi ng Panginoon, itong mga taong tumaangal, binigyan ng mana. Direct from heaven. But as now, hindi na, binibigyan na tayo ng kaalaman, binibigyan na tayo ng privileges to be able to work para makuha natin yung gusto nating makuha. And that is a good blessing. Yung malakas ka lang, blessing na yon para sa atin. Binigay ng Panginoon yon. Healing, binigay ng Panginoon yon. Sabi niya dito, huwag kayong mag-alala ng kinabukasan. Sinong nag-aalala sa atin dito? Bukas na naman, papasok. Andiyan na naman. Panginoon, papasok ako. Andiyan na naman. Baka pagagalitan na naman ako. Kasi baka magkamali na naman ako. Or andyan na naman yung maingay na boss ko. Or andyan na naman yung Pilipino na nga, inaaway pa ako. Hapon na, pinapagalitan pa ako. Now, don't worry. Let's go to God. Lord, bigyan mo ako ng tiis. Bigyan mo ng pag-unawa itong taong to. Bigyan mo ako ng mas malalim na pag-unawa para hindi ko maaway itong taong to. Hindi ko mapatulan itong taong to. Let's seek for self-control. Paminsan-minsan kasi parang wala. That's the reason why before leaving for work, when you wake up, let's pray. Lord, at this moment, you deliver me. Today, you deliver me once again because I'm going to work. I'm going out once again. Makikita ko na naman ang mga makikita kong tao na hindi ko gusto. Lord, bigyan mo ako ng tiis.
may mga problema man ako na darating this time, Lord, bigyan mo ako ng breakthrough for all these problems that I have. So don't worry. Let's not worry about tomorrow. Just commit it to God. Bahala ka na, Panginoon. If you wake me up tomorrow or not, bahala ka na. I'm committing myself to you. So before we sleep also, Lord, I don't know what's going to happen tomorrow. Tonight, I'm praying for myself. May your forgiveness be upon me. Kung ano yung binabanggit natin na salita through prayer sa Panginoon, sana nalulugod siya. Kasi depende sa panalangin natin kung paano tayo makiusap sa Panginoon. In humility and in not only humility, but asking God's forgiveness sa prayer natin, we know that God will never forget us, but deliver us through all. Sabi niya dyan, don't give up. Trust God even when life seems hopeless. Just trust God. God will deliver you. God will deliver us. Parang sabi na wala talagang pag-asa na. Hopeless na ako. But if we commit ourselves to God 100%, He's not going to leave us. He's going to deliver us. Sa akin, hopeless, oo. But sa Panginoon, hindi. God's going to deliver us. Remember that. God's going to deliver us. Now, let's come to the next verse. Verses 14 to 16. Basahin niya natin, mga kapatid. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Ang sabi niya dyan, sabi ni Santiago, kung ilan sa inyo dito na may sakit, hilingin ninyo ang mga church board na pupunta para ipag-pray kayo. Their situation before was different. Kaya nasabi ni Santiago ito, marami pa rin sa kanila ang hindi alam manalangin. Pero tayo ngayon, napapag-aralan na natin kung paano manalangin. Napag-aralan na natin. Naririnig din natin kung paano manalangin. Sabihin na natin, kung ilan sa inyo may sakit, dumiretso na tayo sa Panginoon. But at times, that's why we have the prayer group and the prayer meeting. Yung may iba sa atin na parang nahihirapan pang manalangin, it's okay to give your prayer request and your prayer concern sa mga prayer group natin. They will pray for us. Pero kung kaya na nating lumapit sa Panginoon personally, do it! Do it! You don't have to tell to the pastor, Pastor, ipag-pray mo ako. Eh, ikaw kayang mismo ang hinihintay ng Panginoon kasi alam mo nang manalangin. Ikaw mismo lumapit sa Panginoon. Tayo mismo lumapit sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, ito ang nararamdaman ko ngayon. Panginoon, ganito ako ngayon. But in here, this is a different setup. So before they were using oil also. But at this moment, sabihin natin, we don't need to seek the pastor to pray for us. We can pray for ourselves. Prayer is your personal connection with God. Yes, there are times that we give our prayer concerns during prayer meeting. That is okay. But at the most, sabihin ko sa inyo mga kapatid, mismong ikaw na tao na may pangangailangan, ikaw mismo ang tumawag sa Panginoon. Kung kaya mong tumawag sa Panginoon, why not? Kasi ikaw din mismo ang hinihintay ng Panginoon. Tayo mismo, kung may pangangailangan tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Kasi ganito, isang pamilya, ang anak natin nangangailangan ng pera. Anong gagawin? Kailangan lumapit sa nanay, sa tatay, pagkatapos sa nanay. Ganun ba yan?
Hindi! Alam na nila kung sino yung treasurer sa pamilya. Hindi na kailangan lumapit sa tatay, diretsyo na sa nanay, di ba? Mama, pangailangan ko ito. Bilhan mo ako ng ganito. So mismong tayo, wag na tayong dadaan pa kung ano-ano pa. Pag-pray natin ang sarili natin. Let's pray. Now, sabihin natin, during yung prayer meetings, it's okay. But kung kailangan na ikaw ang lumapit sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon. And tutulungan din lang tayo din ng mga ibang prayer warriors. Kung gusto nating pati sila, isama natin sa prayer request natin, okay lang. But most important is you yourself lumapit sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. Tayo mismo ang lumapit sa Panginoon. Tayo mismo. Kasi kung may pananampalataya tayo, kasama ng prayer dyan, kung ano man ang situation natin, mapapabuti. At gagaling tayo. Duryo ko suro. Wakatimas ka. Tama ba yung nihongo ko? Jibunno chikara dyan. Jibunno dikiru kageri. Sabi sa Hapon, jibun diyante. So here, at saka sabi niya dito, kung may hinanakit tayo sa ibang tao, sabihin na natin. Kasi ang hinanakit na yan ang paminsan-minsan pumipigil sa ating panalangin, sa totoo lang. Pumipigil. Kasi sabi ng Panginoon, patawarin mo ang kapwa mo. Eh kung hindi natin napatawad, nag-pray tayo, sabi ng Panginoon, ay patawarin mo kapwa mo muna. Bago ko ibigay yung ganito sa'yo. It's just like the family. Before I give you something, then you should do something for me. Or you should do your homework before I give you something. Before I give you your allowance, sabi ng nanay, you have to do your homework. You have to wash the dishes, or you have to clean your room, and at the time, I'm gonna give you. Ganun yun. Hindi ko lang dito sa may mga anak dito ngayon, kung ganyan ang ginagawa niyo. Before I give you, you have to do something. Mas malakas ang mga anak. Hindi, iba kasi ngayon. Mas malakas ang mga bata. Pati sa school, mas malakas ang mga bata. Sabi ko, ha? Hindi niyo makontrol ang mga bata ngayon? May isang bata, talagang naingayan ako, lumapit ako sa kanya. Hindi kami pwedeng magsalita ng Nihongo. Pero sabi ko sa kanya, you know what, you're handsome, but you're noisy. Tumigil siya. That's an approach. You see? So ganyan din. Ang gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, may sa prayer, at saka yung salita na gagamitin natin, baka sabihin natin sa Panginoon, oh, Panginoon! Galit. Galit na ako! Wala na akong pag-asa dito sa mundo! Gusto ko na nga magpakamatay eh! Imbes na basihan ng Panginoon sa'yo, ang sasabihin ng Panginoon, ha? Ma-pride ka pa? Diyan ka na. But God, no, God is so kind to all of us. Even how much we behave, sabi ko nga, how much we behave, malapit pa rin ang Panginoon sa atin kasi ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya magbago tayo. So here, ayos-ayusin natin ang panalangin natin. Not so commanding. Sa Panginoon din. Okay. So, pangalawa dito, through prayer, anong mangyayari? Ang mga may sakit, magagamot. Amen. Tayo may mga sakit, magagamot. But there are times, sabihin natin, kagaya ko. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, parang gusto ko na pong tumigil magtrabaho. Kasi itong pa ako. Ang sakit. But God is good. Ang napapansin ko, before I go out, I always pray, Lord, maglalakad na naman ako ng 10 minutes. Paano yung bawa na to? Kung titigil naman ako, paano na yung mga bills namin? But I know that God is giving me yet the strength even though I have the ailing knee.
God is alleviating, sabi na relieving our physical situation. Pero remember this, bakit tayo nagkakasakit? Hindi naman tayo makina eh. Makina nga. Makina nga nasisira. Paano pa tayo? We have mortal bodies. So, nagkakasakit man tayo, but we pray to God for healing. Sometimes God gives, sometimes not. Especially kung terminal na ang illness natin. But we should understand that at that point, we have mortal bodies. So we pray, Lord, may you carry me through this situation. It's either to alleviate the situation or depende na sa'yo. Ganon ang panalangin natin sana. We do not command God, but we speak to God, Lord, how will I during this moment? Knowing that I have my mortal body, knowing that at any time you would take me back. So, pinag-pray ko ang sarili ko, Panginoon, if you give me the healing that I need. But here, ailing people can be cured. Mabibigyan tayo ng kagalingan. Kagalingan or deliverance sa sakit na yan. Sabihin natin, yes, totally, hindi nawawala yan, sakit na yan. Because we have our mortal bodies. We have our mortal bodies. Sometimes, God provides complete healing. God has a purpose for each and every one of us. May purpose ang Panginoon. Bakit niya hinahayaan na yung sakit na yan is paminsan-minsan hindi nawawala sa atin? God is teaching us something maybe, a deeper faith. Or, sabi ng Panginoon, at the end, you are facing your mortality already. Ganun lang yun. Sometimes we laugh, sometimes we say, thank you, Lord. Kahit na ganito, masakit ang paa ko. So thank you, Lord, for this day, for delivering me once again. I know that you are giving me the healing, the relief that I need, even though I am in this kind of situation. But in James, sabi niya, because of pananampalataya, mga may sakit na gamot. Noon, sa time ni Jesus Christ, nakita natin to. That they were given the healing, but what is the purpose of that? Is that to show to people that God is powerful to trust to. So He has given that healing that they need. Now for us today, yes, He's giving us the healing also, the relief from all sickness. But remember, do not forget, we have our mortal bodies. So wag tayong maghinanakit kung sabihin natin, hanggang ngayon, hindi ko pa natatanggap yung healing na sinasabi mo, Ate Chen. Masakit pa rin ang paa ko. Maitinuturo ang Panginoon siguro sa atin. Yun ang saliksikin natin. Bakit nagkakaganito? Paminsan-minsan, bakit tayo nagkakasakit? Dahil sa pabaya. Dahil sa pabaya. Sabi ko nga, if only not because we are trying to come here to drink that free juice, we would have not, I have not crossed that crossing there. Hindi nagkaganito ang tao. So sometimes, dahil sa pabaya. See? So that is the result of the pabaya. But yet, kahit na may ganun, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Bakit sumasakit ang tiyan? Dahil sa paminsan-minsan, pabaya. Pabaya, may gustong ipakita ang Panginoon sa atin. Okay, so ailing people can be cured. Ang sabi ni Jeremiah, parang napagod na rin si Jeremiah sa kaaangal ng mga Israelita. Sabi niya, Panginoon, pagod na ako. Marami na rin akong nararamdaman dito sa mga angal ng Israelita na to. Sabi niya, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Sana in the midst of our illnesses, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ito sana ang prayer natin. And we will say na even though we have that illness, we still have that relief.
being given to us. Ito sana ang prayer natin. Sabi ko, maganda itong prayer na to. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Si Jeremiah na propeta, napagod din siya. Nagkaroon din siya ng mga nararamdaman. Hindi lang sa physical, kundi sa utak lalo. Kasi angal dito, angal doon, angal diyan. Ano ang naramdaman niya? Hirap. So he said, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Jeremiah 17:14. Okay, tingnan natin yung sumunod na verse. Please go back. Okay, then please move forward. 16. Forward more. Next. Okay. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives your sins and heals your diseases. Noong unang panahon, alamin natin, wala pa silang gamot-gamot eh. Ayun, binibigyan na tayo ng gamot, a relief from all the pains that we are having. And said, sabi ni David, who forgives all your sins and heals all your diseases. So, kagamutan sa Panginoon natin ilalagak lahat ng ating nararamdaman. Lahat ng ating nararamdaman. It's not a complete healing maybe, but there's the relief we can feel from the pain that we are going through. Okay? And because of that, He is going to strengthen us once again, and we are flying like eagles na malakas ulit. Malakas. Bibigyan tayo ng lakas ulit ng Panginoon. Okay? So sabi din sa Jeremiah 30:17, for I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord. Angal ng angal si Jeremiah sa mga nararamdaman niya, pinagdadaanan niya, pero ang sagot ng Panginoon, ito ang sagot niya kay Jeremiah. For I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord. By faith, pwede natin i-claim ito. Lord, you have promised to Jeremiah, you promise it to me. I claim this promise. As you have done it before, so do it now to me also. For I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord. This is not physical only, but in everything. Even spiritual. Binigyan na tayo ng kagalingan spiritual. Yeah, healing is not only for physical, but spiritual healing is the most important thing. Makasalanan tayo noon, ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng kagamutan. At tayo'y naging anak na ng Panginoon ngayon. Okay? So let's come. Okay, let's come to the next one. Pakibasa nga po. Even as you are, he prayed earnestly that it is not the rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Okay. Si naman Jeremiah, ganun din problemado sa mga Diyos-Diyusan ng mga ibang bansa. So may time pa na nakipagtalo siya sa mga ibang priest or propeta ng ibang grupo, propeta ni Baal, if I'm not mistaken. Nakipagtalo siya. So marami siyang nahaharap din. So sabi niya, Panginoon, ipakita mo na ikaw ang talagang Diyos. Huwag kang magpaulan. Hindi mo umulan. Tapos sunod nun, ipakita mo talaga na ikaw ay Diyos. Paulanin mo. Umulan. That was the prayer of Elijah na nagbago ng sitwasyon.
Nakinig ang Diyos at binago niya ang sitwasyon. Sa atin ngayon, wala namang ganitong sitwasyon. Pero ang malimit na naririnig ko sa prayer request is ano? Salvation of family members. Ito ulan. Ngayon, ang prayer request ng karamihan sa prayer request, I know you know it. Is salvation ng family or salvation ng friends. If we go to God, nothing is impossible. What He did before na pinaulan, bibigyan din tayo ng kasagutan na yung pinagpupray natin na family members natin, kung earnestly praying with pananampalataya, sila maliligtas din. Depende na sa atin. So God can change the impossible thing to possible. If we pray that our children will become Christian, if we pray that our loved ones will become Christian, magiging Kristiyano sila, hindi yan imposible sa Panginoon kasi gusto ng Panginoon na lahat ng nilalang dito sa mundo is magiging anak niya. So that is the impossible thing that we are thinking na parang imposible kasi dito sa Japan ay nakupunong-puno ng triple talk. Iba ang takbo ng isip nila. Pero kung ipag-pray natin na asawa natin, anak natin, nawa Panginoon, papalitan ang takbo ng mga ito. Nothing is impossible. God will give you the desire of your heart, your children, your family. My mother-in-law, she's now in the hospital. Sabi ni Pastor Jun sa akin, one time I came home. Sabi niya, pumunta ako sa hospital, anong ginawa mo? Pinag-pray ko yung nanay ko. Pagkatapos, dapat lang ipag-pray mo. Bininyagan ko na siya. Hindi alam ng dalawa kong kapatid. Bahala na doon. You're accountable to God. Sabi ko, kung narinig. Anong sabi niya, Wasan? Hi. Sinabi ko sa kanya, amen, tweet Iba ka rin tao, ewan ko sa'yo. Seryoso. Pero sabi, may time din naman na kinausap ko, sabi ko, Kasan, say ko na karasa, kami sama sindiro. Sabi niya, hirap na eh. Sabi ni Pastor niya, hirap na eh, nakikita ko na kaya they have to sleep there. So, Pastor John is going to sleep there tonight kasi hinihintay lang talaga ang araw. Sabi niya, bininyagan mo na siya. Nagtatalo sila because they are going to either to bring it to the temple or sabi ni Pastor yun sa church. Sabi niya sa kapatid niya, hindi ako pupunta kung dadalhin niyo yan sa temple. Sabi ko, tumahimik ka na kung ano ang gagawin nila. Kung anong gagawin mo din, gagawin mo. Kaya di bininyagan ko na siya. Bininyagan ko na siya. Natawa ko sa ginawa niya. Sabi ko, I hope that impossible thing by doing that, na-change yung situation namin. Sabi ko, sige, magkita-kita tayo. Magkita-kita na lang tayo sa langit kung paano na sa judgment kung saan. Sabi ko, sabi ko, but there, walang imposible talaga. God will change, especially when it comes to salvation. Let's pray for those loved ones and claim to God na talagang itong mga taong to, Lord, di ba ayaw mo na mapaliwara ang mga tao, babaguhin mo to. So God's going to change the situation. Okay, through prayer, changes can take place. Sa pamamagitan ng panalangin, alam natin, mababago ang mga ang parang imposibleng mabago. Now, Jesus replied, I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea and it will be done. And if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. So ito, panalangin na may pananampalataya. Kung walang pananampalataya, changes will not take place. Balik tayo. Okay, ito na yung pinaka-last mga kapatid. Pakibasa na natin. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should break the reason from
Remember this, deliver us a sinner from the error of the way, save them from death, power ang Okay. Dito rin, by prayer, through prayer, ito ang mangyayari. Okay, through prayer, weak people can be strengthened. Sa pamamagitan ng panalangin, ang mga kapatiran natin na nagiging mahina na is magiging malakas. So, ipag-pray natin din ang kapatiran natin. Sa prayer meeting natin, alam ko na ipinag-pray natin ang mga kapatiran natin. So, because of prayer also, pati yung nanghihina sa atin, lumalakas. So, thank you for the prayer meeting na ginagawa natin. But because of that, nagiging malakas ang bawat isa. At sabi niya dito, Blessed is he who has regard for the weak. The Lord delivers him in times of trouble. The Lord will protect him and preserve his life. He will bless him in the land and not surrender him to the desires of his foes. So, tayo na may concern sa mga mahihina na kapatiran natin, alam ng Panginoon yon at tayo ay binibless. At tayo rin ay binibigyan ng kagalakan at strength. So, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Sabi niya sa Romans 15, sabi ni Pablo, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Tayong mga malalakas, by prayer, through prayer, pwede nating palakasin ang mga nanghihina sa atin. Okay? So, punta na po tayo dito. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Nanghihina tayo, lumapit tayo sa Panginoon, nabibigyan tayo ng kalakasan. So, because of prayer, because of yung prayer request natin, prayer meetings natin na ginagawa natin during Wednesday, alam ko na yung mga nanghihina na pinag-pray natin, lumalakas sila. Okay, so let's go back. Through prayer, ano bang mangyayari? Tough situations can be relieved. Magiging relief, ano ba yung sabi ko na kanina, nakalimutan ko na yung Tagalog. Magkakaroon ng ginhawa. Magkakaroon ng ginhawa ang mga sitwasyon na mahihirap na dala-dala natin. Ailing people can be cured. Because of prayer, sick people can be healed. Changes can take place and weak people can be strengthened. Yun ang mensahe ng Panginoon na nahango doon sa Santiago chapter 5, 13 hanggang 20. So, ito sana sa prayer natin, sana wag nating kalimutan din yung ilan yun? Acts. A-C-T-S. As we pray to God, let's not forget that adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So as we come to God, please remember the 4 aspects of our prayer as given by the Lord. Sabi niya dito, sabi sa Colossians chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Bilang anak ng Diyos, huwag nating kalimutan ang importanteng connection natin sa Panginoon at yon ang panalangin. So sabi niya doon, manalangin tayo. Devote yourself to prayer. Sabi ko nga, in a day, at least, ilang beses tayo manalangin, pinakalist, 6. Eh, huwag naman ninyong ilimit sa 6. Baka sabi niyo, sabi kasi ni Ate Chad, 6. Kaya namang maging 8, maging 10. Depende na sa inyo. But the list, sabi ko, kung bibilangin natin the list, pinakamaiksi is 6. At least 6. Ano? So,
Ito ang mensahe ng Panginoon sa atin lahat. Huwag natin kalimutan na prayer is an important aspect of our salvation, is an important aspect of our Christian life. So, huwag natin kalimutan yun, na manalangin sa Panginoon at magpasalamat. Hinihiling ko ang lahat na tumayo po tayo. Our Heavenly Father, thank you, Lord, for this moment. Thank you, Lord, for giving us your message. Thank you, Lord, for this opportunity once again. Listen. Lord, you give us the joy to do this. And Lord, it is our prayer that even in our busy schedules, even at times we have burdens and problems, yet Lord, we still have to pray to you. And Lord, may you give us this concern. May you give us, Lord, this concern to really connect with you. Because without this connection, Lord, we are nothing. Our salvation is void. And so, Lord, as we continue to connect with you, give us, Lord, the joy to do it. May you give us this heart, this spirit, to really connect with you, Lord. And thank you for this moment once again. All these things we do pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bago na po tayo sa ating pagbibigay. At basahin po natin dito sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Purihin po ang ating Diyos at tinatawagan ko po ang ating nasiret, sina Sister Hazel and Sister Rosa. Panginoon Diyos na nagkilaw sa lahat, Lord, tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming naligong offering, Lord God, sa araw na ito. Lord, i-bless mo ang mga offering na ito, Lord God. Especially sa lahat ng nagbigay, lahat, Panginoon, na nandito, pagpalain mo bawat isa sa amin. Lord, pagpalain mo ang mga trabaho ng bawat isa, pagpalain mo ang at pagpalain mo ang kalakasan, Lord God, at kalusugan. Patuloy mo kami, patuloy mo pagpapagay ang aming pangangailangan sa bawat araw, Panginoon. And Lord, ikaw ang siyang mapagpilihan sa mga opening na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Inatas namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, magandang hapon po sa ating muli. Muli po natin palakpakan ang ating Diyos, no? Palakpakan natin ang ating Diyos. So, welcome po ulit ang lahat sa ating church, no? So, Iyasap pala po siya. kami na nandito. Kasi syempre, Iyasap naganap pala din ang ating niya. Panginoon na patuloy tayo Art lang. nagpupunta sa lahat sa gawain ng ating Panginoon. So, ito po ang ating mga gawain. Prayer meeting po every Wednesday, no? Via Zoom pa rin po. 8 p.m. po ang start. Sa mga hindi pa po nakakapunta sa ating prayer meeting, as lang po yung ating mga attendees dito sa prayer meeting po. Next, syempre, next week po, meron po tayong NMI study po, no? Ito po ay ginagawa every last Sunday of the month po, no? And ito po, dito po natin nalalaman kung paano po kumikilos ang ating Panginoon sa iba't ibang lugar. No? Kung paano po kumikilos yung ating iglesia, ang ating Nazareno, na magpalaganap ng salita ng Panginoon. And syempre, sa mga katulad ng napag-aralan natin sa Sunday School, no? ICF membership, sa mga gusto pong kung nasa puso na nila magpagamit sa Panginoon, nasa puso na nila na gusto nila talaga maging parte ng isang iglesia dito, no, ng ICF, kausapin nyo lang po ang ating mga pastor o ating mga church board para sa membership po. And syempre, every Saturday po may ginaganap pong fellowship. Unang-una po sa ating mga young adult, every first Saturday po. So naman po dito para sa mga adults. Yung sa young adult po, ang edad po natin is nasa 19 years old to 45 years old. Yung sa adults naman po, 45 pataas po. Second Saturday po yung ginaganap. And syempre yung sa Nagoya and Korea, join na po sila, no? Every third Saturday naman po. And syempre sa Korea teens pala to sa teens. So, ang edad po ng Korea teens and Nagoya is 12 to 19 years old. And sa lahat sa Korea naman po, ginaganap po to every fourth Saturday. So, kung sa mga gusto po, hindi naman po to kahit di po member, pwede po umattend dito sa fellowship. Maganda po ito, marami po tayong enjoy po, no? Enjoy sa mga gawain, sa games, and syempre, may mga pagkain, and syempre, nandun po yung salita ng Diyos. No? Nabubusog po tayo sa salita ng Diyos. So, ini-encourage po namin ng bawat isa na umattend po tayo dito sa fellowship. And syempre sa mga gusto po magpa-Bible study sa kanilang bahay, ask nyo lang po ang ating mga pastor para schedule po. Next, Teen Sunday School po. Kung meron po tayong adult Sunday School, meron din po ang ating mga Teen Sunday School. Siyempre, yung ginawa po ni Tita Ana kanina, ito po adult Sunday School. Every Sunday, pera lang po ang last Sunday, no? So, yun po. And kung sino po may mga prayer request po dyan, nandiyan po ang box ni Tita Ana. Ayan, ilang po kayo ng papel. And after service or Dumating na yung box. bukas, magpipray po kayo ng Galing prayer. America. So, ang schedule po natin next week, so same place pa rin po dito sa Sawa Simura, no? 2 p.m. po. And sa mga taga-Korea naman po, sa Higashi Korea naman po sila. Next week po. So, ito po ang event ng NYI, no? Nazarene Youth International. Sa edad po na 12 years old to 45 years old. Sa June 6, palundin niyo po.
Nakakasta. Paano sabi ka niya? Ba't di ka nakalap? Kaya nagtanga. Sabi ng mga friends. Ha? Ito nagsisimpan ka. Kanya ba yan? Ba't kanya nagtanga eh? So yun po, no? So, ini-encourage po namin ang bawat isa sa mga edad po, 12 years old to 45 years old. So kung gusto nyo pong pumunta, nandito po yung listahan, no? And pwede rin po nyo invite yung mga kakilala nyo, no? And kasi napakasaya po nito. Mag-enjoy po ang bawat isa, mag-iitim po ang bawat isa, no? Hindi, joke lang, no? So, siyempre nandun po yun na talagang enjoy po siya. Eh talagang mabubusog din po tayo, hindi lang sa ating physical, din po yung spiritual. No? So encourage nyo po ang encourage po natin ang bawat isa na sumali dito, sumama, and yung mga kakilala po natin. No? So kung interesado po ang bawat isa, pwede po kayong magsulat. So next month event po natin ang ating Father's Day. Kung nakaraan, dinanap natin ang Mother's Day, ito naman po sa Father's Day. Sa So June. maganda lang po ang ating mga katatayan. No? May red carpet din daw po ang NMI. Kailangan daw naka-gown daw po yung Naka-gown? nakabarong. Anong color? NMI, ano daw po yung color ng damit? May napag-usapan na daw po kayo na color ng damit. White? Magwa-white ang mga babae. So, yung sa mga katatayan daw po, kailangan daw po naka-white po kayo. Lalaki daw. All white. Oy, tatay-tatayan. Naka-white So, daw. maganda na po kayo, may ano po, Sa atin. may ano daw po yan, best dress. Best white daw. So, yun po. Huwag niyo po kalimutan sa June 21, Father's Day po. No, dito pa rin po sa Shawa Simura. Second floor po siguro to. And ang nalalapit na nating foundation anniversary, All for Love. No? So, ang ating speaker, si Reverend Simeon Sierra. No? So, ito po ay gaganapin natin sa Korea International Hall. No, doon po sa Korea, no? So, sa mga dito sa Nagoya, sa mga adults po natin, meron po tayong pag-uusapan about dito sa ating gagawin, no? Para sa preparation natin sa anniversary. So, mamaya pag-uusapan po natin. Sa mga adult po, no? Young adult, yung wish ko after service po. And ang ating summer camp, sa mga dress po, no, hindi naman po compulsory po ito, no. Pero kung meron po kayong pink, yan po ang ating motive sa anniversary. So, summer camp at Mihamachi Tagun. Yan, sa mga gusto pong sumama sa ating summer camp, 4 days and 3 nights po ito. No? August 11, 12, 13, and 14. So kung interesado po kayong pumunta, nandiyan po ang alang papel, pwede po kayong humingi sa ating secretary. No? Ito po ang camp fee. Adult and senior high school, 11,000 yen. Junior high school elementary, 9,000 yen. Kindergarten and below, 5,000 yen. Sulit na po ito kasi nandito na po yung tutulugan natin. No? 4 days and 3 nights, and nandun na rin po ang food. So, nandiyan po, kung interesado po. Siyempre, sa kabila naman po, ito po yung camp shirt. No? So, ito po yung camp shirt natin. Yan. All in. Napakaganda po ng ating camp shirt. Blue. t-shirt? No, ito po yung price. Wala bang SS? No, para sa 1,000. Kumuha ng shirt, kahit hindi po kayo pupunta ng camp. Pero kung pupunta po kayo ng camp, kailangan po natin ng camp shirt. So hanggang katapusan na lang po yung t-shirt na kung mag-avail po kayo. Kasi
meron pong uuwi ng Pilipinas at kailangan na po yung mga pagawa. So yan po ang May celebrant. Ano na si Ken? So happy birthday po sa mga May celebrant, no? Nag-grupo na siya.